Sama-sama pa rin po tayo dinilay tungkol sa iba't ibang mga bagay na kaugnay ng Kwaresma at ng mahal na araw. Habang ginagawa natin yung Visita Iglesia online ng CBCP. Ako po, baka nalimutan ninyo, ako po si Father Eric Y. Santos. Ako po ang Director ng Catholic Charismatic Renewal Ministries sa Archdiocese of Manila at paring tagapamahala po ng Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities sa kung saang-saang lugar. And host po ako ng Family Rosary Crusade every Sunday. It's being aired every Sunday, 6 a.m. sa Studio 23. Kabarkada. So, mga tao nagbibisita iglesia. And ang nakakatuwa dito is, many people would look forward to actually doing this every year. Every year. Magbabarkada, pamilya. Ako po sa kasalukuyan ay nakastay sa Cardinal Sin Welcome Home. Ito yun. Itong Cardinal Sin Welcome Home, ito ang house for the retired and sick priests. Nakasama ko mga nasa pre-departure area. Hindi pa po ako retired. I'm not retired. I'm retarded. Dito ko lang piniling tumira. Dahil nga ang aking trabaho ay full-time sa Charismatic Renewal. Dito, may dalawa simbahan. Ito lang makikita mo sa buong Pilipinas na magkaharap ang dalawang simbahang Romano-Katoliko. St. Anthony's Shrine, tsaka Our Lady of Loreto. Alam ba ninyo na kapag Huwebes Santo, yung oras na Visita Iglesia, parang may people power dito. Sa dami ng tao. Wala kang madaanan, hindi mahulugan ng karayo. Ang dami nila. Dalawang simbahan yan, Kasi dito parang, pag dito sa area ka na to ng Sampaloc, nag-Visita Iglesia, napakadali po ng Visita Iglesia. You just walk, dito ka galing sa Loreto, tawid, ito na yung St. Anthony's Shrine, lakad ng konti, ito na yung St. Jude. Diba? Hindi pala, bago St. Jude, yung San Beda, tapos punta ka doon kabila, nandun na yung St. Jude. Kung didiretsuhin mo yun, wag ka na dumaan kay Pinoy. No? Doon ka na diretso na San Miguel. Galing San Miguel, diretso ka. Eto na, pabalik ka na sa area na kung nasaan yung San Sebastian. From San Sebastian, pwede kang tumuloy doon sa Holy Face Sisters. And then walk a little further, Quiapo na yan. Pagkagaling sa Quiapo, pwede ka pa rin tumuloy, pupuntang Santa Cruz Church. Santa Cruz Church, konting-konti lang, either you go to Manila Cathedral and San Agustin, o kaya pakanan doon sa Binondo, and then Santo Niño de Tondo, diba? Tapos kung gusto mo, punta ka pa diretso kang NLEX, papuntang Baguio, kaya lang medyo malayo yun. The point is, we do this Visita Iglesia, pero maraming mga tao, hindi nila alam kung ba't naman talaga sila nagbibisita Iglesia. Akala ng iba pinipicturean yung Altar of the Repose. Akala nila contest yan ng pagandahan ng Altar of the Repose. Pero ano talaga yung binibisita ba natin? Well, other people would come to each church and then do the Stations of the Cross, isang estasyon, isang simbahan, pwede yun. Pero talaga is, meron talagang Altar of the Repose. During the Mass ng Monday, Thursday, Mass of the Lord's Supper, di ba, inaawit ang papuri sa Diyos. Pero pagkatapos nun, napipipi yung kampana. Pak! And then, kung kinakailangan ng kampana, ginagamit na lang ng sakristan yung parang kahoy, no? Plakak, plakak, plakak. Naalala ko nung bago pa akong pare, yung una kong parokya, wala kami nun. Plakak, plakak. Ako mismo nagsasabi, plakak, plakak, plakak. Kakapagod din, Anyway, so, doon sa misang yun, hinugasan yung paa ng mga apostol, di ba? Tapos hindi nagtatapos sa blessing. Pag natapos yung misa, huhubaran yung altar. Tapos yung pare, dala niya yung Blessed Sacrament. Prosesyon, may palio, di ba? Iikot sa simbahan, papunta doon sa inayos na altar, Altar of the Repose. Walang blessing after the Mass. Pero tahimik na sinisimulan yung
pagtatanod doon sa altar of the repose. Yun yung binibisita mo. At ito ay ating tugon sa Panginoon na nagdamdam sa mga apostol nung unang Huwebes Santo. Bakit? Nananalangin siya sa hardin ng Getsemani. Inanyayahan niya na samahan siya ng mga apostol. Pero natulog lang sila. And the Lord said, you can't even spend an hour with me. Hindi man lang kayo makapaglaan na isang oras kasama ko sa pagdalangin. Kaya pagbisita iglesia, we spend some time with the Lord. Bilang pagbabayad puri doon sa naging pagkukulang sa Kanya nung unang Huwebes Santo. So we go to each church to pray, para manalangin, para magdasal, para samahan ang Panginoon. You imagine that, the Lord longing for companionship, the Lord longing for your presence, the Lord longing for your friendship. At ito ang ating tinutugunan kapag tayo nagbibisita iglesia, para masabi natin sa Panginoon, Lord, sasamahan kita. Lord, I'll spend an hour or more with you. Lord, nandito lang ako. Hindi mo lang kay Ninoy sinabi na hindi ka nag-iisa. Mas mahalaga na masabi mo yan sa Panginoon. Iglesia tayo. To keep Him company. To reassure Him. Baliktad, ano? Because it has always been the Lord reassuring us na nandyan lang siya. Pero, for a change, di ba? Pag Huwebes Santo, bisita iglesia, tayo naman na magsabi kay Lord, Lord, relax ka lang dyan. Nandito lang ako. Sasamahan kita. Sa mga minamahal na kapatid, I think, we need to really imbibe this desire to be with Jesus. Para yung pagbibisita iglesia natin, hindi lang katuwaan, di ba? Hindi lang dahil sinama ako nung aking tropang nakamotorsiklo, nagmumotor, o hindi lang dahil ako ay sinama ng aming mga barkada ko. Mind you, pati nga yung mga tropang adik nagbibisita iglesia yan di ba? Pati yung mga addictus benedictus dun sa Tondo, maglalakad dyan, papunta dun sa Baliches, layo-layo. Nag-offer sila ng sakripisyo. Pero kinakailangan siguro, habang ginagawa natin ang sakripisyong ito, alam natin kung bakit natin ginagawa. Kaya, whether pupunta ka sa 7 simbahan, o iba kaya nila 14, o kung ilan man, sana manatili doon sa puso mo ang paghahangad na masamahan ang ating Panginoon. Hindi lang yung Huwebes Santo ng gabi. We will journey with Him spiritually. Pagdating ng Biyernes Santo, dahil sinimula ng Huwebes Santo yung pagdiriwang, walang pagsisimula yun. Bakit? Karugtong lang yung Biyernes Santo. Nung ginawa, noong Huwebes Santo. Tapos kahalik sa krus. Tapos may komunyon. Kadalasan ng mga tao sumasama sa libing ng Santo Entierro. Kakagulo. Lahat gustong makalapit sa Santo Entierro. Ito yung Panginoong nakahiga. Talagang nabubuwang lahat. Lahat kailangan nandun siya sa Santo Entierro, makahipo siya. Buong taon nasa simbahan yan, di naman kayo pumupunta. Di man kayo lumalapit. Kung kailan Biyernes Santo, lahat gusto sabay-sabay. Sa Tondo, meron pa mga nakikipaglibing Santo Entierro. Dala-dala Santo Niño. Si Santo Niño nakikipaglibing sa sarili niya. Doon sa Santo Entierro. Anyway, pag natapos yun, di pa rin natapos ang pagdiriwang. Sabado de Gloria. Sa simula nung Easter Vigil, wala ring awit na opening hymn. Bakit? Karugtong ito nung kahapon binabasbasan yung apoy, pupunta sa loob ng simbahan, tapos masayang pagpapahayag ng Panginoon muling nabuhay. Tawag doon, exultet. Tapos, aawitin na uli ang papuri sa Diyos. Kakalembang na uli ang kampana, gigising na uli ang kuba.
Tapos ilalagay na uli yung mga sapin sa altar, ang mga bulaklak. Panginooy muling nabuhay, papahinga na yung plakak-plakak, pati yung pare kung siya ay nagpaplakak. Tapos, isasariwain ang mga pangako sa binyag. Ang Panginoon muling nabuhay. Ngayon, ang ibig ko sabihin is, pagsasamahan natin ang Panginoon sa pagbibisita iglesia, sa kanyang pagdalangin, sasamahan natin siya hanggang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Pero hindi titigil doon. Sasamahan natin siya sa paglalakbay tungo sa muling pagkabuhay. Yun ang pinakamahalaga. Lahat ng ito ginagawa natin sapagkat ito'y bahagi ng ating spiritual journey towards the resurrection. Kompleto dapat. Hindi natatapos sa Biyernes Santo. Kailangan makilakbay tayo hanggang muling pagkabuhay. Yun ang pinakabanal na araw sa buong taon. Pinakamahalagang pagdiriwang. Kala ng iba, pinakamahalaga daw yung Christmas. Hindi po. Higit na mahalaga sa pagsilang ang muling pagkabuhay. Sa mga minamahal na kapatid, samahan natin ngayon ang Panginoon sa napakadakilang paglalakbay na ito. In the meantime, samahan natin siya sa hardin ng Gethsemane. Try to spend an hour with Him tonight.